Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, collective, collective love reading. So, dahil collective to, wala tayong specific zodiac sign. Kung may babanggitin ako, sasabihin ko kung talagang may pinaglalaanan yung zodiac sign ha. Pero kung may babanggitin ako zodiac sign, maybe energies lang yon at hindi yung pinaka-zodiac sign mo or ng person mo. Ang importante yung reading, makarelate ka, makaresonate ka. Okay? So, let's start your reading. This is for the sign of... Anong tawag dito? Collectives. Okay, sorry about that. Okay. You do have here... Sorry. You do have your 8 of Swords. Hindi kasi ako nagbabasa guys ng reversal. Babasahin ko lang ng reversal pag naramdaman ko yung energy ng reversal. You do have your Wheel of Fortune. Oh. So, ngayon, currently, you are stuck sa situation. Gusto mo mabago ito. Hindi ka happy. You feel like may mas masaya pang buhay na naghihintay para sa iyo. Yung iba sa inyo, maybe you are trapped in a relationship or kung hindi man, trapped in a sitwasyon or sabihin na natin pwedeng career na hindi mo masyadong gusto. Lalo yung iba dyan, pwedeng ikaw ay nangangamuhan, ayaw mo nung employer mo, yung, you don't like this, kaya lang stuck ka, gusto mo magkaroon ng pagbabago. But you know, there's money, pero you don't feel accepted or you don't feel you belong. Yung iba naman sa inyo, maybe you are stuck in a relationship or maybe you are already married. Nakita tayo ng family dito. But I can see money. So, might be gusto mong mabago yung situation mo. Hindi ka happy kung nasaan ka. Okay? Yung iba sa inyo, may mga nakita ka ng may mga nakita ka ng anong tawag dito? Warning or red flags. Pero yung iba, hindi mo kasi masyadong pinansin yung red flags na yun eh. So, ngayon, kaya ka-trap. Dahil hindi mo pinansin yung mga sign, yung mga senyales, yung mga red flags na yun. Tell me about the person nakakonect ni Collectives, please. Person nakakonect ni Collectives. Spirit guides, angel guides. Person nakakonect ni Collectives, please. Spirit guides, angel guides, please tell me. Person nakakonect ni Collectives, please tell me. Please tell me. Temperance is here, followed by the Ace of Swords. One more card. Knight of Wands, the Star. Nasasaktan ng taong to eh. Look at the Nine of Swords. There's a lot of tears. So, sobrang nasasaktan ng taong to. I feel like yung iba sa inyo, yung last conversation ninyo ng person na ito, last pag-uusap, communication, has something to do with problem or something to do with some kind of ending. Yan. Or some kind of truth, katotohanan, na parang medyo nakakagulat or masakit para sa kanya. I don't know, but maybe this person
is waiting na magkaroon ng new beginning sa inyo. The star is here. So, I'm seeing a person na talagang gustong-gusto ka. With the Knight of Wands, pwede nagpaplano itong person na ito na makapag-travel to see you. Or, maybe itong person na ito, minamanifest niya na ikaw yung, pwedeng ikaw or siya, but something to do with pagta-travel para makita ka niya or para magkaroon ng pagkikita sa inyong dalawa. So, minamanifest niya yun. So, ano yung emotion ninyo para sa isa't isa? One last shuffle. Okay, thank you Spirit Guides, Angel Guides. Emotion ninyo para sa isa't isa. You do have here the Two of Swords, the Devil, Seven of Wands, Ace of Wands, Six of Swords, the Judgment. Bottom of the deck is the Two of Pentacles, Two of Swords. So, sa ngayon, yeah, yung iba sa inyo pwede nagkakaroon ka ng pagdedesisyon regarding dito sa mga nakikita mong red flags. With the Devil, maybe the person or the people na nagmamanipula sa'yo. Wala ko nakikitang emotion dito sa person mo but rather sa mga bagay na nasa harapan mo ngayon na parang gusto mong pagdesisyonan. But, you know, maybe you're using your mind right now, ginagamit mo yung utak mo. Yung iba pwedeng hindi pa makapag-desisyon kasi nga hindi ka nga makagawa ng action regarding dyan. So, pwedeng stuck ka pa rin. But, you know, pwedeng nandun na yung pagpaplano or alam mo na kung anong gagawin mo. Kasi yung iba pwedeng binibigyan mo pa ng chance na binibigyan ng chance yung sitwasyon mo ngayon. So, kung bakit hindi ka pa makapag-desisyon, pwedeng nagbibigay ka pa ng chance. This person emotion niya para sa'yo is hindi niya akalain na magugustuhan ka niya ng ganyan. Yeah, hindi niya akalain. Pwedeng nung una kasi minaliit ka niya or medyo mababa ang, hindi man mababa, but ayun nga, sabihin na natin minaliit or hindi niya akalain na mararating mo yung mga bagay na narating mo ngayon. Pwedeng ganun. And the Six of Swords, yeah, pwedeng yung person na ito is pwedeng naka-move on na siya sa nangyari sa inyo. But, you know, I feel like gusto ka pa rin niya pero sa ngayon, pinaka gusto niya lang is makita ka. Okay, doon na muna tayo.
Kaya nga nakikita natin na gusto niyang may travel na maganap. So, ano yung gusto niyang mangyari? I-ano natin yun. Pag-usapan natin yung mga gusto niyang mangyari. The moon is here. The Empress. The Chariot. So, like what I've told you, the Chariot is talking about travel, Queen of Swords. So, sana matapos na ito, sana mangyari na ito, pagta-travel na ito. This person is, kung ikaw ay nasa isang relationship, tapos may balita regarding sa, na hindi maganda regarding sa relasyon ninyo, masaya siya. Okay? And ang gusto niya mangyari is for you to be single. Kung may another relationship, gusto niya maging single ka with the Empress. Ayan. At saka gusto niya magkaroon ng pagta-travel. Para, and also with the Queen of Swords, gusto niya magkaroon ng pagka-cut off sa'yo regarding sa sitwasyon mo. Yung iba sa inyo, pagka-cut off sa distance ninyo, dalawa. So, gusto niyo mawala yung distansya sa inyong dalawa. And, the moon. So, this is about soulmate connection. Gusto niyang mahanap na ninyo yung isa't isa. You know. Gusto niyang maisakatuparan yung connection ninyo na mailagay siya sa realidad. Okay. Anong gusto niyang sabihin? Yung iba sa inyo, hindi mo alam tong person na to kasi pwedeng ang ano mo lang, ang focus mo yung mga bagay sa harapan mo ngayon, di ba? Yung mga pinagdadaanan mo ngayon. So, pwedeng ganun yung focus mo. Anyway, ano ang naghihintay sa future? Ay, sorry. Iba pala yung reading natin ngayon. Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? You do have your think before you act. So, do you even care? Wait, and that's Ace of Cups or One of Cups. I am terrified. There's this number 719. Tapos yung 7 is nagpakita siya ng 2 beses. Ito person na itong gusto niya sabihin, huwag ka magmadali. Natatakot siya para sa'yo. Or I feel like natatakot siyang kung may third party, no? Natatakot siyang mahalin ka. Nakita nga pala ako ng... So, I don't know if you're dealing with someone na or ikaw ito na ang career mo ay nakita ko ng ano ang tawag dito. Nung may mga may sombrero, army, sundalo, piloto, maybe someone na nag-work sa government, police, yan. Ano pa ba yung may mga sombrero? Kapitan or seaman, yan. May mga sombrero yung uniform. Yun lang. But of course, kung wala naman yung sa'yo, okay lang.
Ngayon lang yan nagpakita sa akin doon sa aking crystal ball. But anyway, this could be a reading. So this person, hindi niya alam kung may pakialam ka pa sa kanya. But, you know, nandun pa rin yung emotion niya para sa'yo. May pakialam ka man or wala. Okay? Mahal ka pa rin niya. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Manapi TV, Virgo, Philippines, and Water Sign Philippines. Ayan. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.